Lumabas sa deliberasyon ng 2026 National Budget na hindi na sumailalim sa review ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang mga malalaking flood control projects. Paliwanag ni Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian sa tanong ni Senator Risa Hontiveros kung nakonsulta ba ang DBM at DOF at mga Regional Development Councils sa budget bago aprubahan ang mga proyekto. Sinagot ng senador na mayroong threshold ang halaga ng mga proyektong kailangang repasuhin ng ahensya. Anya nasa 15 billion pesos ang threshold para sa Public-Private Partnership o PPP projects, habang sa General Appropriations Act ay nasa 5 billion pesos naman ang threshold. Kaya anumang mas mababa sa mga nabanggit na alokasyon o mas maliit na proyekto ay hindi na dumadaan sa pagsusuri ng DepDev. Gayunman, tinukoy ni Hontiveros na isa ito sa dahilan kaya nagiging notorious ang pag-split o paghahati ng mga proyekto para hindi na dumaan sa review, dahilan kaya napalulusutan ng mga ghost projects ang mga ahensya ng gobyerno. Ang flood control hindi ho dumadaan po sa DepDev, no? Dahil po ang kanilang threshold nila. So hindi ho nila nare-review yung mga plano pag mas maliit po yung mga projects na ina-allocate po ng Department of Public Works. And alam naman po natin, Mr. Chair, yung napagalaman din po natin kahit sa Senate Blue Ribbon Committee investigations, yung notorious practice of so-called splitting projects. Opo, para maging mas mababa, mag-slip under ng threshold na subject na sa vetting ng DepDev. Binusisi naman ni Senator Jinggoy Estrada kung mawawala ba ang mga anomalya sa mga proyekto kung may partisipasyon ang Regional Development Council, pero sinabi ni Gatchalian na nasa 30% lang ang mga proyektong isinusulong ng mga LGUs na nasa pambansang budget. Dahil dito maraming local leaders ang hindi alam na mayroon palang flood control project sa kanilang mga lugar. Nang matanong naman ni Estrada kung sa 2026 ay mayroon pa bang flood control projects, sagot ni Gatchalian ay zero o wala ng flood control project para sa susunod na taon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak, RMN.